Welcome sa Tindig Pilipinas podcast. Baka magulat kayo kasi meron akong bagong co-host at busy yung dati kong co-host at pakikilala ko siya. Siya si Juana Kaumaran. Hello, magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ang role ko ngayon ay temporary co-host, no? Pero ako yung producer. Executive producer, camera woman. Podcast na. So, welcome sa akin. Welcome sa iyo. Tapos, guess what? Taga-Tindig Pilipinas din siya. Okay, pero syempre, Juana, hindi naman tayo ang importante sa taping na ito ngayong araw. Ang ating may inimbitahan na kinatutuwa namin, kasama din sila sa ating formation ng Tindig, ang Magdalo. At ang representante ng Magdalo ngayon, nakasama natin ay si Sir Eugene Gonzalez. Magandang hapon sa inyo lahat. Hello sa mga tagapakinig at saka mga nanonood ng aming podcast. Si Eugene ay second nominee ng party list na Magdalo, no? Pupuntahan natin ulit mamaya yan. Pero ang ating dalawang mainit na issue na ating pag-uusapan ngayon ay dalawang issue na tinulak din naman ng Magdalo, na ang Magdalo din ay isa sa mga main movers siguro ang pwede nating itawag sa kanila. Number one, yung ICC process kung saan sila ang nag-file talaga, no? Sa ICC. At number two, yung impeachment naman ni Sara Duterte na fully backed by Magdalo. At isa siya, guys, sa first complainant sa group. So, kayong dalawa po yung kasama doon. Ano ba ang gusto mong unahin doon? Kahit ano, ICC. ICC. Mas mainit. Ano ba? Tama yun, di ba? Kayo ang unang nag-file sa ICC. Pakikwento nga ng kasi minsan yung ICC, ano ba, may misconception sila na it's just one event. It was just the arrest, gano'n. Yeah. Minsan hindi nila na-realize na yung process, especially with the group, with the Magdalo, with Senator Trillanes, and even Gary Alihan, it was a process. Di ba? Kailangan ma-establish na na yung mga parameters para tanggapin ng ICC yung reklamo, di ba? Hindi pwede yung kasi meron silang requirement kailangan nito. Hindi diretso agad sa arrest. Hindi. Kaya you should remind ourselves, parang kailangan nating alalahanin yung mga nangyari bago yung arrest, di ba? Yes. Nag-umpisa nung pagkapanalo ni Duterte, di ba? Tapos lumabas yung kanyang mga pronouncements. Tapos yung akala mo na sa amin as soldiers ganyan, as law enforcement, part ng law enforcement security sector ng Philippines dati, as soldiers dati. So yung sinabi niya na sabi niya, I will finish the drug war in 3 to 6 months. Diba? Parang other people, most of people who heard it accepted it as if it can be done. Pero as operators sa security sector, alam mo na it cannot be done that way, di ba? You will have to shortcut a lot of things, di ba? At may mga drastic measures kang gagawin for it to happen. Yes. And alam mo yun, being in the military, alam mo na it entails yung mga strategies that other megalomaniacs have already done. Like Hitler, Stalin, alam mo yun? Kinumpara rin niya sarili niya sa Hitler, di ba? Exactly. There are 3 million ba yung Nagkamali ba nga siya Dahil Hitler killed 3 million. Hitler. Happily pa, parang ganun yung sinabi niya. Very proud siyang i-compare yung sarili niya dun sa kay Hitler at kung ano yung naging pamamaraan ni Hitler. Yes, which establishes what kind of a person he is. So, tapos he's the president. So, alam mo na,
Di ba sila Hitler did not, or Stalin did not do yung mga atrocities nila while they were like soldiers. They did it when they were already leaders. Now you put this person sa leadership. O sige, gusto maghihintay ka na lang, di ba? Maghihintay ka na lang. Naisip ko rin Sir Eugene na marami kasi nagsasabi yung mga sinasabi niyang yan, it's just a joke. Pero sabi mo kayo sa mga security sector, how can it be a joke if you make that promise? Yes. You will really do something like kill people quickly without due process, di ba? Yeah, okay lang yan kung hindi nangyari. Pero they did it. Oo, tapos nangyari nga, They di ba? followed up dun sa promise nila. Sige, ganon. Pwede bang joke yan kung nangyari? Diba? Okay. Joke yan sa'yo, pero dun sa mga nakalagay dun sa mga daan. So, ganon. So, it was a process. So, nagkaroon siya ng policy. Sinabi niya, as a president, di ba, sa atin noon. I remember the time ng bata ako, sinasabi ng load ako ng yung presidente, pag nagsalita yan, policy yan. Oo Kaya yung naman. presidente, hindi basta-basta nagsasalita yan. Hindi pwede hindi, joke yan. Oo. Kasi iba yung office ng presidente, di ba? So, ganun yung impression ko doon, which is, should be the same. Di ba? Yun yung standard of being a president. Everything you say is policy. Ayun siya. Tama, sir, no? Kasi, natin siya sa, yun nga yung sinasabi nila na joke. And I think, sa usapin ngayon ng ICC, kasi sinasabi nila, di ba, ang comment, hindi naman siya yung pumatay, di ba? Hindi siya yung mismong gumawa ng act sa bakit sa kanya, no? Pero ang sinasabi nga natin, gaya po ng sinasabi ninyo, siya yung nasa kapangyarihan, siya yung leader, no, ng bansa, at kung ano man yung sabihin niya ay policy. So isegay ko siya, sir, as yun nga, former military, no, na siya yung tawag dito, pag president ay Commander-in-Chief. Siya yung commander-in-chief, tapos may mga ganon siyang pronouncement. So kayo sa bilang former military, na pag ganon yung sinasabi ng iyong commander-in-chief, no, na patayin yung mga gumagamit ng droga, ganyan, dahil salot sila sa lipunan. Anong tingin nun magiging tingin nun sa mga sundalo? Sa mga sundalo, sa mga police, no, na may ganong sinasabi itong commander-in-chief. Mabigat yun. Kasi it will become a burden, especially dun sa units that were given the orders, di ba? The direct orders to implement it. It's a good thing na yung armed forces was free from that situation. Pero nanindigan din kasi yung if I recall na yung, hindi ko na maalala kung sino yung general na parang umiwas talaga siya. Diba? Kasi mahirap nga ma'am yung responsibility na gano'n. Especially when you're talking about unarmed civilian populace. Diba? Kahit na ba magnanakaw yan, drug addict yan, tapos unarmed. Tapos you have the preponderance of force, especially kung military ka. Yung police was given that burden. Yun na nga. So, I'm sure a lot of with the PNP, conflicted sila doon sa pero meron pa rin yung okay sa kanila, di ba? Pero sabi nga ni Sentry, they're all innocent because none of them were proven guilty. So far. Di ba? So, ang pinatay niya, puro innocent. Yung mga pinatay. Yung mga pinatay ng mga drug addict. Pag suspechahan man nila ko, totoo mang pero naniniwala ako doon. They're all innocent kasi hindi naman ginawa ng proseso to prove guilty. Pero, sorry na-excited tayo, Wana. So, nag-file kayo sa ICC. What year? Hindi pa muna, ma'am. Sige, go ahead. So, nagkaroon na ng mga nagkaroon muna ng Senate investigation. Totoo yan. With Las Cañas. That's led by former Senator Laila Diniz. Las Cañas, sila Matubato. May time na nagkaroon ng Senate hearing na hindi sila doon sila kila pro Duterte sila. Pero nung nag-retire na sila Las Cañas, may time na bumaligtad sila. So, ganon. So, yun yung mga processes. Ayan. Importante yung processes na yan. Tapos, by the time, may time na si Congressman Gary Alejano, since yung the impeachment, nag-file siya ng impeachment kay Duterte. Doon sa mga na yan. Bakit natin sinasabi yan? Kasi nga, para tanggapin ng ICC yung case,
it had to be established that the Philippines as a government is unwilling Yes. to try Tama. yung case ni Duterte. Yes. Hindi naman sinasabing we have a failure in dun sa Ating judicial system. It's working, but the government is unwilling to try. Totoo yan. Especially his government, his administration. So yun yung basis kung bakit nakapag-file Sa IC. sa ICC. Oo, Diba? oo naman. Sila yung may kasalanan. Kung 3-9 nila, hindi tayo makapag-file. Sabi ng ICC, hindi pwede kasi meron na kayong kaso dyan. May existing na kayo. Oo. Diba? So hindi, pinigilan nila. So sila rin may kasalanan kung bakit sila bumagsak sa ICC yung nila, diba? Tapos pinail ngayon ni Senator Trillanes knowing na ano yung magkakaso. So, hindi. Okay. So, doon na nag-proceed po sa ICC. Yes, oo. Kailan ba yun na 2017. Gano'n, di ba? So nagpunta sila doon. Ang siyempre, kailangan dyan yung gagawa ng so yun. Nakuha si Attorney Sabio, I think if my memory serves me right, Sabio. Ang nag-file, gumawa ng complaint. Gumawa ng complaint, sinulungan ng iba mga lawyers, ng si Tony Robles, ganyan. Type sila, ganun. So, nung nabuo na, together with at the time, si Las Cañas, parang wala na sa bansa natin, nakalabas na siya. Okay. Kasi safe na siya. So, na natin siya, na-secure na natin siya. Tapos, na-file na nga yung ICC. At tinanggap nila kasi nga, walang kaso si Duterte sa Pilipinas. O yun Ang kailangan din papurian ng Magdalo sa ilang bagay. Balang araw kasi, tingin ko, kailangan lumabas ang kwento. No? Hindi lang naman ang Magdalo ang nandun, pero definitely, ang Magdalo will be one of those na talagang naging malaki ang papel sa pagpapaabot nitong kasong ito for accountability and justice. Naalala ko nga, 2017, sabi ng mga tao, wag pa, masyado pang mainit, wala kayong mapapala, he's too popular, baka mas lalo lang ma-down ang ating mga advocacy. So it took that long at mabuti pala that early nag-file, no? Yeah. Tapos ang isa pa sa mga mga listeners, hint lang, sabi nga ni Eugene ay na safety na namin si Las Cañas. Ano ibig sabihin yan? Baka ayaw mo nang ikwento muna. Hindi wala naman. Yun nga, parang Las Cañas was able to get away. Kasi at the time, ano ba yun? If my memory serves me right, ang reason niya, kasi ang idea is, parang he backtracked on his work. Noong una kasi... tsaka napapatayin siya noon. Exactly. Feeling ko lang, ha? At hindi gobyernong nagbigay ng protection at tulong sa kanya. Sige na. Yun yung So, okay. Tuloy ang kwento. Yun yung mga ebidensya na importante. Kasi actually, kung naghahanap ka ng somebody, di ba, kaya nga dun sa ICC, parang ang analyze, Duterte is indirect, di ba? Which is kaya nga yun yung makikita mo dun sa mga statements niya after the fact na nung hindi na siya presidente na parang sinasabi niya na killing a person is a personal thing. Ganyan. Na meaning hindi ako pumatay dyan. Kung in-exonerate niya yung sarili niya, binibigyan niya ng kumaano mo yung kasi yung pronouncement niya nung mga actually he's freeing himself doon sa parang wala siyang prosecution. Wala kasalanan. Kasi hindi sila pero nung nasa power pa siya, sige gawin niyo yan pero akong bahala sa inyo. Ganun. Yung pala, pagdating nung wala na siya sa power, teka lang, wala naman ako dyan kasi hindi naman ako makakaya, di ba? Ng kabig. So, ganun. Yung crimes, dun ka pupunta dun sa idea of crimes against humanity. Na, actually, yung mga personal, yung mga, psychological o psychopathic crime, mga ganyan.
Ganyan sila 17 ang pinatay, ganyan. Yung mga serial killer. No? Nanonood 17 lang eh. So when you say crimes against humanity, ang inaano mo is a systematic way of killing people. So nag-create ka ng system wherein you will kill people, a lot of them, to achieve your purpose. So yun yung ginawa nila. So hindi serial killer si Duterte. Hindi siya personally na criminal against the humanity. Humanity ang kalaban niya. Hindi niya, sinet up niya yung sistema ng gobyerno natin. The bad thing is, nandun nakikita natin. Yan ang sinasabi ni Senator Trillanes noon, di ba? Ni Senator Trillanes na nakita nating lahat yung mga nangyari. Diba? Napapakinggan natin. Napapanood mo sa TV. Sa mga speech niya. Tsaka nakikita natin yung picture ng mga namamatay. And hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Hindi mo alam eh. Kasi ang folly doon is that they hid it doon sa ambit of legitimacy. Kasi di ba? Kasi kung kunyari, alam mo mga kriminal, minsan especially in government, ang problema mo hindi yung what they do that is illegal. Ang actual problema natin is what they do that is legal. Or they make the illegal legal. Yes, they get away with it. They get away with it. Kasi pinakita nila parang, so yun yung nangyari doon sa Dito ko rin nilalagay yung nanlaban, di ba? Yes, nanlaban. di ba? Kasi totoo nga naman na kung lumaban ka sa pulis, pwede ka talagang barilin din ng pulis kung barilin mo yung pulis. Pero, ginawa nilang legal by telling people, kahit hindi naman talaga nanlaban. Yes. Magtataka ka, paano nangyari sa amin, Kunyari ako, dati meron kami sa law enforcement. If you will want to stop a person from attacking you, di ba? You will need to pull a gun, gano'n. Use lethal force. Ang usually babarilin mo dapat is yung pinakamalaking part ng tao. If you will stop the person, Oo nga naman. So yun yung so saan mo dapat tatamaan yan? Pag tinamaan mo sa katawan, tapos tinamaan sa puso, ay sorry, di ba? Napatay ko kasi pasabot siya sa akin. Pero pagka it becomes questionable, pagka sa ulo na dito sa likod tinamaan. Paano nangyari na you're stopping a person, di ba? With legitimate force. Di ba? Parang execution style yung doon pa lang sa yung circumstance. May mali na, alam mo lang mali. Teka lang, paano nangyari yan? Paano siya nanlaban kung nakaposa siya? Oo nga naman. Di ba paano gano'n? Paano nangyari? Paano kung tatlo kayo, tapos mag-isa siya na bata, maliit, payat, nanlaban pa rin, tapos talo kayong tatlo? Di ba? Questionable lang. Sir, gusto ko kayong barilin, sir. Gano'n kaposas, di ba? So it becomes absurd. Yung mga, tapos, okay lang yan kung magkakaroon ka ng different reasons, di ba? Yung isa nanlaban, yung isa tumakbo. Hindi eh. Paano kung lahat, parang 3,000 nanlaban lahat? 3,000 na namatay, nanlaban lahat. Ganon kadaming gago, Pilipino? Ganon? Inuhuli ka, maglaban ka? May mga bata rin, no? May mga bata. Paano nanlaban? Ganon. Tapos yung idea, ano ba bang pinag-usapan? Ano mga inaano nila? Collateral damage. Hindi naman collateral damage ang tao, please. Hindi. Di ba? It doesn't make it better. Kung collateral damage. Sabi mo din collateral. It's funny how minsan sinasabi nila 30,000 yung 30,000 yung pinatay. Hindi 6,000 lang yung yung operations, yung other collateral damage. Victims of other crimes. Okay. Yung police, sinasabi ng police na yung other 6,000 lang yung legitimate operation. Just yung other 24,000 was killed in other. At tingin nila it's a reason na good.
ano nangyari doon sa 24,000 na cases Totoo rin yun. Totoo rin yun. It's not good. Diba? Oo. Pinabayaan nyo. Meron ba kayo na-aresto dyan? Wala rin. Oo. And 6,000 yung operations. Yun nga mga psychopathic killers, ilan lang ang pinatay nila? Si Dahmer nga, sabi mo, one of the most famous killers of all time. Ilan siya? 17? Oo, 17. You're talking about 6,000 people. Tanggapin man natin yung 6,000, no? Ano na yun palugit na sa kanila yun kasi hindi talaga ako maniniwala. Hindi ako talaga maniniwala ng 6,000 lang. Kasi nga sila mismo sinasabi 31 Yes. Anyway, go ahead. Kasi rin po ako, Ma'am Guy, di ba? Part din ako ng Baygani, no, na member ng Every Woman na tumulong doon sa mga families. No? Gusto ko lang parang bigyan ng tuon yun nga sa 24,000 na hindi dumaan daw sa police operations. Kasi yung sinasabi po natin na hindi siya tinutukan din ng police, di ba? Bukod pa dun sa 6,000 na operations mismo ng police yung pinanggalingan, no? At kakulangan din yun sa natin sa kapulisan kasi hindi nga nila binigyan ng pansin at base po sa experience namin nun sa Baygani. Talagang mas hirap nga na humingi ng police report yung mga biktima, no? Whether of course kung sa police operation syempre mahirap kasi kung police ang gumawa, paano mo siya irereklamo, diba? Kasi sila yung gumawa. At kahit doon sa mga hindi police ang gumawa, hirap pa rin sila kasi nung time na yan anyone na naging victim talaga ay mas harsher for them. Doon pa lang sa documentation, like reporting yung nangyari, no? Hindi na talaga sila makapag-report or doon pa lang makikita mo na yung injustice. Yung wife nga yung nga nakikinig siya ako sa news, sabi niya, tinanong daw yung biktima bakit hindi kayo nag-file ng kaso? Sabi daw ng biktima, hindi nga namin makuha yung yung death certificate nung namatay namin paano pa kami magpa-file ng kaso? Yung death certificate nga hindi makuha kasi pagka kunyari gunshot wound, pagka legal na kukunin mo yan, pag gunshot wound, it requires an investigation kasi not everybody should be, di ba? Not everybody will buy a gunshot wound, di ba? Whether nag-suicide siya, whether kunyari, kung pinatay, kung may gunshot wound siya, ano nangyari, di ba? Nag-suicide, nililinis mo lang baril mo, talagang binaril ka. So, may investigasyon. Since ayaw mag-imbestiga ng police, kasi nga, lalabas kung sino yung di ba? So, hindi sila naglalabas noon. Pwede ka, sasabihin nila, hindi, ilalabas natin yung death certificate para mailibing nyo na. Sabihin mo na lang, inatake sa puso, gano'n, after reason. Pero actually, di ba, may mga case na gano'n na sige na nga lang para mailibing na yung mahal ko sa buhay. Pero nung in-exhume yung body, gunshot ko nalaman kung ano yung talagang cause of death. Diba? Banggitin ko din lang, hindi lang sa na tayo mismo naririnig natin yung EJK, whether dun sa 6,000 na tinatanggap ng police o yung 24,000 na hindi. Sabi naman ni former President Duterte din dun sa Quadcom, di ba? Kawawak yung police kung palaging sila. I have death squad, pero yung mga mismo, yung mga goons din mismo, I don't know what term used, yung mga, sinabi niya na may private citizens siya, na mga kriminal mismo, na doon din niya dinadaan yung pagpatay, no? And sa aming ding research sa UP, nung nire-research namin yan, yun din yung sinasabi ng mga tao na papasok talaga yung kung sino lang sa mga bahay. Yung iba nga doon sa height, paliligiran na yung barangay ng police kasi alam nilang hindi dapat makapasok ang media, ang ibang observers, para pumasok yung mga hired killers nila. Yung for ulo yun Kaya yung police, hindi rin direct yung police doon ang pumapantay, yung mga hired guns nila, tapos papatayin isa, dalawa, tatlo sa loob ng barangay, kota na sila, uwian na lahat. Pero repeated reports yun sa mga aming researchers noon. So, yung doon, talagang alam mo na
Tapos, yung mga pronouncement pa siya, mga speeches niya na as if she was bragging. Diba? Hindi rin ako maniwala sa joke eh. Kasi parang, bobo ba ako? Parang pinagmamalaki niya talaga eh. Diba? Hindi naman niya, at meron pa siya mga times, I'm serious, I'm not joking. Tapos sasabihin joke ngayon. Sa kanya na nanggaling. Exactly. Kaya tataka ka, sa bibig na mismo niya nanggaling. So, bakit pa nagtataka yung mga tao? Yun nga. So, kung ano man yung expectations nila, di ba? Siguro tayo, yung mga kababayan natin, siguro, sige, magpapa-look kayo. Pero, di ba? Kaya nga kailangan ng somebody outside. Di ba? It needed somebody from outside who knows, yun nga, who has experience on these things in different countries. Meaning, sa Africa, sa Czechoslovakia, mga ganun ba? May mga pangyayari na ganyan. Sila may experience sila ng mga different circumstances on systematic killings of ethnic cleansing, mga ganun ba? And war on drugs is just one system, parang ganun, di ba? So, yun lang. So, ito, hindi mo malaloko itong mga tao na to. Sanay sila sa ganyang mga kaso eh. Sanay sila. And hindi mo sila makuha sa mga drama-drama. Di ba? Ang akin lang din, kaya ko rin parang looking forward ako sa usapan natin ngayon. Kasi lumalabas yung kwento na nahuli lang si Duterte dahil nag-away si Duterte at Duterte and Marcos. Parang sabi ko nga ulit, parang don't magdalo kasi 2017 pa tinatrabaho ng mga tao yan, di ba? Sabihin na natin, oo na, nag-away sila, kaya nagkaroon din ng ganong outcome, pero wag naman tanggalin sa ibang Pilipino. Tanggap ko na rin na hati tayo sa opinion tungkol sa bagay na yan, pero wag naman tanggalin doon sa mga katulad natin na naniniwala na tama din naman ang ginagawa natin, na accountability ito, na hindi talaga kami pumapayag na may kahit isang Pilipino na pinatay na walang due process. Di ba? Huwag mo naman tanggalin sa amin ng kahit paano. Trinabaho din naman ng magdalo sa ICC. Ayun, yun lang. Kumbaga, di ba? Parang, tapos it begs the question na, di ba, bakit mo kinampihan mo na si BBM in the first place? Bakit mo kinampihan siya? Bakit niya kinampihan? Actually, kaya niya kinampihan in the first place para protection siya. Oo. Diba? So, alam mo na, bakit mo kailangan proteksyonan yung sarili mo? Kasi iniisip mo na pagkatapos ng administration ko, I will be open. Vulnerable ka. And which begs the question, ba't sila nag-away? Kasi gusto niyang bumalik sa power. Di ba? Gusto niyang bumalik sa power. Kasi kahit na si BBM, hindi pa rin siya tiwala na may protection siya. He only believes in doon sa sistema niya na strictly. Paano niyang gagawin yan? Gagawin kong vice presidency Sara. And then tatanggalin ko si hindi to parang nangyari lang. Meron silang, di ba? Parang gusto ko na tuloy mag-segue dun sa impeachment kasi nabanggit mo na. Pero meron ka bang huling gustong sabihin tungkol sa ICC? Ang sa ICC is that, yun nga, matagal na to, and it's a process na hindi to nangyayari lang in isolated, nag-umpisa tayo dito. Tsaka sa amin, yun nga, sabi ko isa, di ba? Pagka nasa tama ka, medyo, kumbaga confident ka na may kakampi ka. Alam mo yun, kahit may pagka-spiritual din naman si Senator Trillanes at saka yung Magdalo. Kahit na mga ganito kami kasundalo kami, meron kami mga, we believe in divine intervention, na ganyan. So, nasa konstitusyon ng Magdalo yun, di ba? Yung God-fearing. Nabasa ko yung konstitusyon nyo eh. Nabasa ko yung konstitusyon nyo eh. So, ganun ang dyan, ma'am. So, we need, kung hindi, kami nga, we believe na may mga instances na, kita mo yan, ganyan yan. Kaya nung arrest niya, di ba? Kung ang original plan niya is umuwi siya ng hapon
Change niya yung flight niya into the morning. So, kung hapon siya... Mukhang scope na to. Hindi, diba? Hindi. Go ahead. Gusto namin yan. Diba? Hapon, diba? Minom niya ng umaga. Yung warrant of arrest, yung parang issue of warrant of arrest, diba? Yung talagang, meron na-issue na, pero hindi pa dumadating dito. ng murder. Parang madaling araw dumating. Ang dumating na madaling araw yung notice ng Interpol. Ang point ko diyan ang diyan is kung late siya, kung hapon na siya, baka mamaya hindi na siya bumalik. Kung nakita niya kung umaga dumating yung notice ng Interpol at hapon siya uuwi, malamang hindi na siya umuwi o hindi na siya makauwi kasi ang notice nandun na sa Hong Kong. Baka hindi na siya doon na nagkaroon ng Pero since minove niya ng umaga, ayun na nga. Since feeling nila parang feeling nila, 'di ba? Meron pang if BBM bluffs if Duterte calls the bluff, then it will be the fall of BBM. Feeling nila yung warrant of arrest was a bluff. And they did not believe it. Kaya bumalik sila ng maaga. Balak tumuli na ng Davao ng maaga pa, di ba? Oo. Kung hapon na sila, hindi na sila uwi kasi lalabas na yung warrant. Alas 3, alas 4 yata ng umaga talaga lumabas. Yung warrant. Ang nangyari, on the way na sila. Hindi na nila alam na lumabas na yung warrant. So, sakto-sakto nung dumating sila doon. So, yun yung mga ganun bang process na act of God na yun. Parang gano'n, di ba? Parang hindi na kagalingan. Galing naman, parang gano'n. Hindi naman kagalingan ni Sunny Trillanes. Totoo lang, ma'am. Sa totoo lang. Parang gano'n ba? Makes you say na, okay talaga. Parang timing. Parang gano'n. Sabi ng universe. Yan. Gano'n kami pagka, talagang tinadaan na yan. So, yun. Yun lang yan. Ako gusto ko lang, kasi chinek ko kailan nag-file yung Magdalo, sina Sunny tsaka si Gary. Former Senator Sunny tsaka si kasi ang tatanong ko rin, ang tindig kasi Doc Guy, di ba, ay 2017 din po nabuo, na ang tinindigan din talaga ng Tindig Pilipinas ay yung drug war, against the drug wars, drugs, kasi talagang grabe yung human rights violation, di ba? Na ang daming nanahimik, na maraming reasons, pero nung panahon kasi talaga na yon, may tinatawag tayo na climate of fear. So, na pag nagsalita ka, di ba? For example, si former Senator Laila, siya pinag-imbestigahan niya. Di ba? So, yun yung nakulong siya ng ilang taon for charges na hindi naman totoo. So, kaya yung paninindigan na ginawa ng Magdalo, at ng Tindig Pilipinas, talagang, kumbaga, pinakita niya na bilang mga Pilipino, hindi dapat tayo pumapayag sa mga ganung pangyayari. May mga inosente, gaya nga nung previous episode po, Doc Guy, na sinabi niyo yun na lahat yan inosente. Kasi sinasabi nila, di ba, na hanggang ngayon, dapat naman nangyari yun sa kanila kasi mga salad sila sa lipunan. Na akala ko after nung kay Duterte, natapos na yung ganong narrative. Pero bumalik talaga ngayon. Kaya nga, ang dami pa rin yung supporters naniniwala pa rin sila dun sa na ginawa lang yun ni former President Duterte. Kasi tungkulin daw niya yun sa bayan. Ang kasi dyan yun nga sa policy, di ba? Parang yung solusyon mo sa problema, mas grabe pa sa problema. Yung solusyon mo sa problema, mas grabe pa Magbigay ka ng panibagong problema. May problema rin ang dami mong pinatay. Pero ang solusyon mo sa problema, dahil yung drug addict pumapatay, ay pumatay. Di ba parang, kung gagawin mong sa logic, di ba? Sa logic, di ba? Parang,
Ano nangyari yan? Yun na nga, di ba? Kung may langaw, bigla akong kukuha ng sledgehammer, tapos tatawaan ko yung langaw. Di pati yung table na to gumuhula, di ba? Patay nga yung langaw. Oo, pero sira yung lamesa mo. Tapos ang maganda dyan, ito doon sa nangyari dyan sa pag-arrest ni Duterte, alam mo ang hirap yun. When haharap ka sa mga victims, kayo alam niya naman yan. Usually may mga narrative sila, ma'am, ano magagawa namin? Yeah. Ano magagawa namin? Napakalaki nila. Maliit mga kalaban, maliit kami. Ganyan, mahirap lang kami. Wala kaming pera. Yun talagang tinarget niya. Yes, exactly. So, ikaw, at the time na kinakausap mo sila, actually, hindi mo alam din kung ano gagawin. Diba? So, ikaw, alam mo, you have to go with the process, di ba? Sa movies, ang dali-dali niya. May mga bida, di ba? Gagawa sila ng paraan. Tawagin si Wonder Woman. Di ba? Ganon. Mabubuhay nila, tapos kakalabanin yung malakas, gano'n, matatalo. Pero walang gano'n sa real life, walang gano'n eh. So, yung tayo, dadaan tayo kung ano yung proseso na kinakalaban natin na sino-shortcut nila, dadaanan natin yun para makalaban. Oo naman. So that's why matagal, di ba? So ang hirap-hirap i-explain sa kanila na huwag kayong mag-alala, may pag-asa. Galing mo sa kanila. Pero, di ba, 2016, 2017, tagal, parang kawawa, di ba? All through the years, maasa sila, gano'n. Pero pag dumating yung mga panahon ng na-aresto si Duterte, dating presidente, dating napakalakas, kinakatakutan ng lahat sa Pilipinas. Ngayon, pwede mo silang kaya natin, di ba? Pwede natin magawa. Di ba? So, ngayon, masasabi mo, sila, parang nagkaroon sila ng sense of justice ba? May hope ba? Kaya, pwede pala. Ako, Sir Eugene, naiimo ko dyan sa part na sinasabi mo. Kasi hindi ko talaga matiis. Kahit kailan, buong buhay ko na siguro na ang isang Pilipino o isang ordinaryong tao na kapwa natin, di ba? Sasabihin yun. Yes. Na maliit lang ako, wala akong laban. At sana naman kung wala kang laban dahil inagaw yung coke mo, hindi inagawan ng buhay ang mahal mo. Tapos ganun ang pakiramdam mo, parang nadudurog talaga ang puso ko na parang hindi pwede. Hindi talaga pwede para sa bayan natin yung ganong klaseng, ganon ang tingin ng maraming maliliit na tao. Parang, yun, pwede na ako magrevolusyon, susugod na ako. Yung mga ganyang pakiramdam, ayaw kong maramdaman eh. At hindi dahil ako yun, pero yung ano mo lang, yung sentimento mo lang para sa kapwa mo ba? Di ba? Kung mangyari sa akin yun, ayoko rin. Ang solusyon. Actually, yun nga sinasabi pag nag-usap kami. Nagawa na yan mga ganyang solusyon. Diba? Ano yun sa Cambodia dati, ma'am? Khmer Rouge. Pag nakapag-aral ka, ganitong age, nakapag-aral ka, papatayin ka para yung... Huwag ka magkulit. Parang yung society ba, babaguhin natin. Mga bata lang ang ititira natin. Tapos ito yung palalakihin natin sa isang modern society, gano'n. Yung mga ganyan mga solusyon na papatayin mo lahat, gano'n. Ang solusyon sa drug, patayin lahat ng mga drug addict. Madaling sabihin, actually madaling gawin, pero it doesn't solve it. It doesn't work. It doesn't work. Paniwala kayo. 6 months, ganyan, kahit 3 months, ganyan, 6 months, ayun. Hindi naman niya talaga, kahit ginawa niyang Tokham, in-implement, hindi rin naman na-resolve. Diba? Hindi rin naman sinabi niya. Kahit nakaalis na siya, wala namang naging solusyon. Hindi naman talaga na-resolve. Pero may irony pa dyan, di ba? Di ba? Ang irony dyan is that, di ba, kasabay ng mga hearings with Duterte, yung mga killings ng EJK, is yung investigation with Pulong. And Manscape being part of the trial. So may irony doon. Di ba? So, aside from doon sa ba't ba pinagdidiskitahan niya yung drug lord, yung mga drug addict? Actually, hindi nga yung mga drug lord, di ba? Konti. Yung 30,000 na yun, 6,000, di naman drug lords yun. So, ganun. Kasi nga, yung irony nun is
May pinaprotektahan siya. Drug lord din siya. Di ba? Nakuha niyo ba? At saka, maliban sa dahil nun, balikan ko yung sinasabi natin, di ba? Kaya rin tayo hating-hating ng ganito. Kasi tinuruan niya tayong mag-hate. Ikamuhi. Yes. Ang isang grupo ng tao na tinawag niyang demonyo, killers of the nations, killers of the mga salot, na tinaguri ang drug addict. Pero hanggang ngayon, di ba, innocent until proven guilty, hinahanap ko yung mga demonyong yan. At dahil sa demonyong dyan, nagkahati-hati tayong bansa. Asar na asar tayo sa isang isa. Toxic tayo. Kung magmurahan tayo, ganun lang. Pakishow nga sa akin saan yung mga drug addict na yon, di ba? Kasi sa akin rin, demokrasya tayo. Dapat pwede tayo mag-usap. Pero ang ginawa talaga ng Duterte, halos hindi na tayo nag-uusap. Away na lang tayo ng away kasi may hatred na eh. Yes. May hatred na sa isang grupo. Pag kunwari yung mga katulad natin ay kinampihan natin yung grupong yan, therefore masama na rin tayo. Therefore ayaw na rin natin ng peace and security ng mamamayan. Therefore, di ba? Paano tayo mag-uusap na? At yung sa usapin ng peace and security, hindi lang dapat protektahan yung dapat lahat tayo nakaka-experience no? So, hindi porket sinabi, kasi yun naman yung promise niya, di ba? Na kapag nawala lahat ng gumagamit ng droga, ay magiging may security na doon sa mga lugar. Pero doon ba sa mga nabiktima, no? Anong security noon? Oo, sa kanila. Yes. Ganun ba natin tingnan yung security na dapat may certain people lang na nakakaranas ng kapayapaan sa komunidad? No? Hindi ba dapat mas maganda kung lahat tayo? No? At hindi yun yung solusyon. No? At tayong nanindigan para sa prinsipyo, anong klaseng trolling, death threats, imprisonment, feeling safe ba si Laila? Of course not. Di ba? Tapos tayo, siguro minor na lang yung atin, pero talaga rin naman pinagmumura tayo ng mga tao. Di ba? So ano yun? Peace and security ba yun? Peace ba yun? Peace? So yung pagtawid lang natin doon sa usapin ng accountability, no? Siguro bago po tayo pumunta doon, yung alam ko mahaba pang usapan yung usapin ng ICC. September 23 yung susunod natin. Ay nako, tuwing mag-episode tayo, palaging callback na lang yung ating guest at kadaldala natin. Go ahead, Juana. Pero yun kasi, I think yung usapin ng justice, diba, na in a way nakuha na ng mga pamilya. Kasi ang hirap din tanongin talaga nung iba-iba yung definition natin ng justisya, lalo na para sa kanila. Pero sinasabi nga nila na a form of justice na rin itong pagkahuli. No? At tama ba yung sasabihin ko na there's no accountability without justice. No? Kaya pagiging accountable din to ng ginawa yung pagkakaroon din ng justisya ng mga pamilya ay in a way nag-seek din tayo ng accountability doon sa ginawa ni Duterte. Hindi lang sa mga pamilya, pero sa bansa din natin, no? Kasi ganun nga yung itsura na ngayon, na kapag hindi ka nag-aagad sa isang bagay, no, ay talagang iba rin yung attack. So, sa usapin ng accountability rin, no, puntahan na natin ngayon yung isa ring mainit na issue na may kinalaman din sa pamilya ni Duterte. Anti-Duterte ba kayo? Pamilya na to. Okay, sagutin niyo muna yung anti-Duterte ba kayo? Oo nga. Basically, kung sino lang yung, di ba? Kung may mali ka, wala kang pakialam kung anong last name niya. Okay. Wala ka naman marami silang problema di ba? Ang issue kasi sa kanila is that masyado nilang inaano yung fear. Use of fear, use of hatred in actually using policy. Ang problema, ang number one, ang problema nila as leaders, basically leaders natin yan akala nila madali yung gobyerno. I will finish the rice smuggling in 3 days. I will solve traffic in 3 to 6 months. I will solve the drug problem in 3 to 6 months. Honestly, in government, hindi ganun kadali ang gobyerno. When you say that,
Yung ganon. Binobola mo tao. Binobola mo tao. Yun, tama, exactly. And yun yung ginagawa nila. That's why, yun yung folly nila. Inaano nila yung different yung political will and binobola mo yung tao. Tapos kasi dahil yung sentiment din kasi talaga ng mga kababayan natin, di ba? Na kaya nga pag-election sinasabi nila pare-parehas lang, no? Kaya nagpo-fall din talaga sila doon sa false promise, no, nitong mga, for example nga ni former President Duterte na kaya yan gawin in 3 to 6 months or ganitong kaising panahon. Kasi with Sara, di ba? Sabi niya, pag binigay, I cannot do whatever I think because hindi mo binigay sa akin yung mga confidential funds sa DepEd. Gano'n ba? Pero actually, hindi mo naman din kailangan yung confidential funds in the first place. Actually, hindi mo lang alam gawin kung ano yung trabaho. Kasi hindi ako, profesora ako sa UP, di ba? Dalawang bagay yan. Kasi talaga namang dapat meron kang kaalaman dun sa edukasyon. Yes. Kung gagawin kang Secretary of Education. Sorry na lang, di ba? Wala siyang kaalaman. Katulad din nung appointments ni President Duterte noon sa social work. Kasi College of Social Work ako. Sabi nga ng mga estudyante namin, ma'am, di na kami magso-social work. May military service na lang kami. Kasi pag nag-military service ka, ma-appoint ka ng DSW. Ganun ba yung mga kwento ng mga tao? Di ba? General Naku, sorry matanda na ako. Pero Galvez. Charlie Galvez. In fairness, medyo hindi naman masama yung performance. Pero the point is yung sinasabi mo, let's siguro yung mas din point ni Juana, wag naman mag-despair ang taong bayan. Na hindi tayo magkaroon ng tamang klaseng mga leader at tamang klaseng mga opisyal na a-appoint ng mga elected leader. Siguro mas pag-isipan natin, paano natin kikilatisin ang mga kandidato para makasabi talaga tayo na ito pala yung tama. Kasi to be honest, maraming ex-Duterte supporter ng sinasabi sa akin, nabudol daw sila kasi nga sila mismo nawalan na nga ng belief, no? Tapos hindi lang to yung mahihirap, pati yung mga edukado, mayayaman, kaya hindi naman to tungkol sa pagsingil na parang ang bobo nyo lahat. Pero mas pa sinasabi ko, parang may lessons dapat tayo kung paano dapat tayo mamili ng tama. Marami talagang nadala ng 3 to 6 months. Kasi hahanap talaga tayo ng solusyon. Lahat naman tayo galit sa sitwasyon ng bayan. Alam naman nating lahat na kailangan talaga magbago ng maayos, di ba? Pero siguro ang akin lang, piliin ang tamang kandidato at ang magdalo, sino ang first candidate nyo? Unahin na nga natin yan bago tayo pumunta ng impeachment. Si Gary Alejano. Tapos ikaw ang second nominee. Si Yvonne Reza. At kayo ay, sabi, taga-security service sector kayo noon. No? Paano ba kayo nagsimula? Paano kami nagsimula? Nung Okud kami ba? Buhay ka na ba nung Okud? Buhay na. Pero batang-bata ka pa? Oo, elementary. 2003. Okay. Okay. So, ano nangyari sa kunwari, maraming mas bata kay Juana na nakikinig sa atin dahil napaka-popular na ng programa natin. Ano ba yung nangyari nung 2003? In 2000, galing kay ERAP, nagkaroon ng People Power 2, GMA, tapos GMA mo po. And yun, kay ERAP, medyo parang, teka lang, may problema dito. Pero he was voted into office. Natanggal siya, tapos gano'n. People Power din. People Power, gano'n. So, pero hindi na bago yung constitution. Pero actually, yung succession ni GMA. Diba? Questionable yun kung constitution ba yun. Pero silang, yan yung Vox Populi, Vox Day. Nila. So anyway, so gano'n. So, okay sana if GMA delivered. Kung naging ayos siya. Okay siya. Pero hindi rin. The problem was hindi rin. Kahit din ng corruption. Yes. Grabe yung corruption sa military noon at the time.
at a point na ako at the time, part nung service ko, I was in the intelligence service, naval intelligence. Tapos, from 2000, papasok ng, serve ako sa Department of National Defense. Tapos, ang problema ko during yung sa operations days ko is that it was hard to operate. Sometimes makakahuli ka, tapos biglang lalabas, gano'n. Bakit? Gano'n. Kasi, alam mo yung justice system, may cut-off eh. Di ba? Kaya, nahuli mo, tapos bibigay mo na sa piskal gano'n, tapos silang bahala. Tapos wala ka na. Pero magtataka ka na lang, parang, hindi natuloy yung kaso, gano'n. Okay. Bakit daw? Ganyan. So, for whatever reason, gano'n. Yung point nun, hindi mo na-accomplish yung mission. Di ba? So, gano'n kami. Gano'n yung feeling. Ako, personally, gano'n. So, teka lang, may problema tayo, may problema. Merong elephant in the room na sa AFP na we need to address. Anong gagawin natin? Ganun. Tapos yun nga, yung height ng terrorism, ganyan. Naghahanap ng ally si Bush at the time. So, kita niyo yung di ba? Coalition of the willing siya na. Ganyan. So, ganon. Sinama niya isama yung Pilipinas, di ba? Pero kailangan magkaroon ng parang alay yung Pilipinas. Yung parang meron siyang, ginawa namin to. At that time, tumakas may terorista tumakas sa Mindanao. Mindanao ba yan? Sa Krame. Oo nga, Krame. Tapos napatay nila. Oo. Tsaka po pumasok si Bush dito, dumalaw si Bush dito noong 2002, I think. Yeah, tapos yan lang. So basically kasama tayo sa coalition. Okay. So tapos the time meron paper on ano yung mga requirements. Especially sa Mindanao, mainit ang MILF sa Mindanao. Yung Camp Abubakar, yung sinugod nila ng 2,000, namatay pa kayong classmate ko doon. So, ganun. So, bakit? Hanggang sa, nagkaroon ng, makikita mo parang may MO na makita ng bang, sabog, walang target actually, tapos makakita ng secondary device, ganun ba? So bakit ganyan? Actually, in-establish nila na ang terrorist sa Pilipinas is yung MLF. Which is meron din kasama na dun yung Abu Sayyaf. So ganun. So may mga ganun. So teka lang, pero alam mo magkakamag-anak, pero iba yung nilalaban ng MI, iba yung Abu Sayyaf. So may mga differences gano'n. Tapos sumakit doon sa paper, it was clear na sineset up yung MI para maging ng terrorism. Okay. Which is nakalagay doon na it's covered. Di ba sana kung it was just a paper, di ba? So may mga doon. Hindi pa nangyayari yun. Okay. Nung papasok na yung 2003, dahan-dahan nangyari yung mga nandun sa papel. Okay. Which became alarming sa amin. Teka lang, sabi na, hindi pwede to. Kaya, so yun na. Okay. Kasi punta lang kami sa, may problema dito. Kaya, nagkaroon ng mga negotiation hanggang sa, yun na, naging pinangalanan na kaming Magdalo. Okay. Nakulong na kami hanggang 7 years. Oo, nakulong sila eh. Kaya nga, pag tinutok-tok ko kayo, di ba? Kasi paano naman yung mga dating aktivista katulad ko, dating matindi kasama na ng mga co-platter, di ba? Pero parang ang gusto kong sabihin, sila mas bayad na eh. Nakulong na, bayad na. Di ba? Ako naman, nagsisi na ako, bayad na rin ako. Sabi nga, there's no such thing as a freelance. So, babayaran mo yan kahit pa. Oo. Pero ako, appreciate ko talaga ang Magdalo. Anong number sa balota? Number 42 kami. Okay. Appreciate ko ang 42. Yes. Kasi kung napakinggan nyo lang yung mga salita ni Eugene ngayon, makikita
makikita mo na ito na yung dating security sector na medyo naniniwala talaga sa demokrasya, sa rule of law, doon sa tamang paggamit ng puwersa, na kung ikaw ay binigyan ng baril, talagang dapat sumusunod ka sa human rights. Kasi binigyan ka ng napakalaking power and responsibility. Narinig ko yan throughout the time na nag-uusap tayo. So, tingin ko bayad eh. Bayad na eh. Natuto rin eh. Natuto na rin ako! Pero natuto na rin ang... Hindi naman, this is not about us. This is about Magdalo. Tingin ko bayad eh. Sige, Juana, sorry, go ahead. Kumbaga, from yung nag-mutiny before, diba? Tapos yun nga, pinagbayaran na nga po, no? Tapos nag-decide kayo to join politics. So parang short kwento na bakit nag-decide to go to the party list route or go into governance? Actually, hindi straight yung path eh. Kasi una si Senator Trillanes, diba, tumakbo siya ng mag-guilty na kasi kami noon. Teka, we need to do something. Tapos gano'n. And nakakulong pa kami. Tapos anong gagawin natin? Ganyan. Malapit na tayo mahatulan. Ganyan. The question lingering in, tama ba yung ginawa namin noong 2003? How do you, sige, ganito na lang. So, yung mga dumadalaw sa amin, lahat ng mga, tinatanong nila yung taxi driver, okay daw, tama yung ginawa niya, tama yung ginawa niya. Sabi niya, so, gano'n. Sabi na, sige, subukan natin. Pag tatakbo ako, sabi ni Sani, tatakbo ako, pagka binoto nila ako, siguro gusto nila yung ginawa natin. Kung di ayaw nila, tapos tayo. Ay, naniwala sila doon sa cause ninyo, di ba? Yung reason why you did that. Ay, nanalo. Dramatic yun. Boy, taong na ako, nagboboto na ako noon eh. Win from the prison. Ayok, di ba? Kasama yun doon sa aming divine intervention. Di ba? Doon, yun yung mga ganon ba? Kulong ka na, pero nanalo ka pa rin. Di ba? Walang reason eh. Kundi siya eh. Di ba? So, yun yung mga namin. Malabas yung spiritual faith natin. So, ganon. So, yun yung sige, nanalo. Sige. Okay, tapos, so meron ka ng responsibility ngayon. Diba? Naniwala na siya yung tao eh. Maasa na sila eh. Sige, ano gagawin natin ngayon? Diba? Usually, ang discussion namin ni San is that kahit nung open, paano kung natalo tayo? Usually, yung problema pag natalo tayo, still be the same. Ang problema pag nanalo tayo, you have a bigger responsibility if you win. Yeah. Kahit nung Oakwood, if we won, kung kami yung naging leader, inaisip namin, Ataturk, alam mo yun, mga ganong mga ibalik pa rin sa tao. Ganun ba? Yun nga, kung ano yung responsibility, you'll become, ka leader? O ngayon, tatakbo ka. Paano pag natalo tayo? Pag natalo tayo, di nakakulong pa rin tayo. Pero pag nanalo ka, senador ka. Anong gagawin mo bilang senador ngayon? Which is yun yung ginagawa. Ngayon. Okay. Kasi yun yung responsibility mo sa tao. Binoto ka na nila eh. Sila nagboto sa iyo muna, hindi ikaw yung nag-serve sa kanila, di ba? Binoto ka na nila eh. So kailangan mong ibalik yun. At we believe naman na binalik na rin yun ni former Senator Sani dito sa ginawa pa lang niya with the ICC at iba pa. Pag sa pagdalo naman, kasi kayo lang ba ay binubuo ng mga former military personnel o dahil nasa party list din kayo, sino-sino pa yung bumubuo? Si Gary, gumawa siya ng thesis nung nakakulong kami. He was taking up masters at the time. Kung paano gumawa ng social group. Yeah, yung Samahang Magdalo. So na-create yun sa And dahan-dahan nag-create ng different chapters coming from members of yung mga nakakulong muna and their families. Hanggang sa, so nagkaroon ng tapos during the campaign, nagamit yun. Yun yung naging network. Okay. And then, nung lumabas na kami, doon nag-start na i-establish na formally yung different chapters ng Magdalo. Na hindi na puro military, no? Hindi na puro military kasi civilian na, yung dating families ng mga
Dugong Magdalo, yung mga kasama namin sa kulungan. Tsaka may ibang sektor na rin kayong kasama, di ba? Yes, Yung mga, lalo na mga nag-benefit din dun sa mga programs ng Magdalo kasi tinutuon ni Sunny yung pork barrel niya. Talagang ibinigay sa tao. Marami akong na-meet na gano'n nabigyan sila ng bahay o tulong ng former Senator Trillanes, di ba? Kaya na-meet natin si Yvonne, ang kanilang third nominee. Hindi pambardagulang si Yvonne. Oo, kakaiba sa Yvonne, biro lang. Okay, with that, I think we will have to say thank you sa inyo, Eugene Gonzalez. Number 42. 42 years na ako married, kaya maalala ko yan. 42. Wana, salamat sa pagiging everything sa Tindig Pilipinas. Co-host pa. At ako si Doc Guy, nagpapaalam sa inyo. Alalahanin na tayo ay nasa Spotify, at tayo ay nasa YouTube, at meron tayong Facebook page, at kahit saan doon, agree with us, disagree with us, like us, do not like us. We want to hear your comments on everything that we talked about today. Maraming salamat. Makialam po kayo kasi masaya pag maraming nakikimarites sa politika. And most of all, we love you all.